bilang panimula ng ating level 2 sa bago nating page na to mga kalyabe, ipakita natin ng mas mabagal kung paano natin binuo itong high and low. So i-prepare natin yung planetary shaft. Yan. May mga maliliit na gear na nakapaikot na parang mga planeta ano po. At yan ang reason kung bakit yan tinawag na planetary shaft. So pag nakatayo na po yan, malinis na, isunod natin yung tinatawag na ring gear. Yan, yung pinupunasan po natin na yan. So ugaliin lang natin maglagay ng calibration or ng langis, pampadulas. So and then medyo may kahigpitan po yan doon sa bungad, sa bukana. So paluin lang natin. Pag natansya natin na nasa parting maluwag na siya, kamay na natin. So iwasan lang natin maipit po yung ating mga daliri. Ano po? And then kasunod po niyan, palaging mayroon niyang tinatawag na oil retainer. Oil retainer po yan. At the same time, bushing na rin po yan. Oil retainer. So ibig sabihin po, dumadaan dyan yung mga langis na sinusupply ng water pump na dumadaan sa mga tube at binubuga ng oil sprayer. Ano po? So oil retainer po yun. Yan ang nagsusupply ng langis na umiikot dyan sa ating high and low. At the same time, bushing nga po siya. And then isunod natin yung carrier, yung kanyang dog ring, at the same time carrier po. Kasama of course yung cone na yun, yung inulog natin na yun. At huwag natin kalimutan itong spring po. Yan. Yung spring as a tensioner and aligner po ng ating cone. Tapos yung cone naman is aligner naman siya at balancer nung ating sliding sleeve. So yan, yung cone na yan, tignan nyo po, kuhanin natin yung ating sliding sleeve. Yan. Sana hindi nyo nakakalimutan yung mga parts na ating ipinakilala. Ano po, ayan si sliding sleeve, o yun o. So tignan nyo yung posisyon nyo, yung connection nya dun sa cone, yun o. So yung cone, siya yung humahawak dyan. Siya yung holder ng sliding sleeve para pagka during inner or outer siya dun sa ating mga dog ring is hindi siya umaalog. Ano po. So yun na nga, hinulog na natin yung ating carrier kasama yung cone. Okay. And then langisan lang natin po. Naglalangis po tayo nyan kasi nag-actual checking tayo bago tayo magsalpak sa transmission, bago natin sila buuin. Ina-actual check natin yan during hangin lang. Ano po. So para mas madali silang i-engage during using by air, kailangan meron din siyang langis bago natin buuin. So kasunod po dyan, yung pinapalo natin yan, ang tawag po dyan is yung ating synchronizer body. Ano nga po, synchronizer body, dyan yung namamaha yung ating sliding sleeve. Ano po, pag nakasentro yung ating sliding sleeve dyan, ang ibig sabihin tayo po ay nasa neutral position. Ano? So pag pumailalim siya or pumasok siya, tayo ay nasa nasa low position. Ano po, ay nasa high position. At pag tayo naman ay umangat or lumabas yung ating sliding sleeve, tayo ay nasa low position there. So ayun, after nun po nung body, yung lock natin, yung circlip lock, wag natin kakalimutan. Paikutin lang natin or paggalawin ng isa, dalawang beses to make it sure po na nasa proper position siya. And then ihulog na nga natin yung ating sliding sleeve. So pinakikita po natin yung sliding sleeve na yan sa unit na kasalukuyan nating binubuo. Wala pong problema kung magkabaligtad yan. So gawin lang nating legal. Ilagay na lang natin yung parting may numero sa ibabaw. But wala pong kinalaman yung numero sa proper position, kung numero man yan or letra. So parang piston ring ng piston ring set ng mga makina, hindi po nakukuha dun sa mga numero kung sa upper ba siya or sa inner siya. Nakapwesto yung mga ring na yan. So ayan po. So may rebaba lang kanina kaya medyo maigpit po siya, kaya pinalo natin ng konti. So wala na yung rebaba. Rebaba po kasi nga luma yung ating body at bago naman yung ating sliding sleeve, so hindi sila dating magkasama kaya medyo naiilang pa. So kaya pinalo natin ng konti. So nung nawala na yung rebaba, ayun, nakita nyo naman yung ating pag-engage, no, dun sa
drag ring nung ating high at the same time carrier. So pumapasok siya ng smooth. So kasunod po niyan, yon yung ating pong drag ring ng low gear, ano po, o low position. So yun ang driver ng ating planetary shaft, yung drag ring po na yun. Wala po tayong helical gear dyan sa ating high and low. So ganun pa rin, i-prepare lang natin, isabay natin yung cone, and then siyempre yung tensioner spring, tapos ihulog na natin. So pagkahulog niyan, so yan na po yung ating high and low assembly. Ano po? So ang kulang na lang po diyan na hindi natin naisama ngayon ay yung housing po, and then yung flange at yung pump na rotary type po, yung oil pump na rotary type. So yun lang. So sa mga susunod na video po, ipapakita naman natin yung mga remaining pa niyan para sa kabuuan ng ating high and low. But yan na po yung ating high and low assembly shop. Ano po? So